Gaano na karaming gabi ang nagising ka dahil sa biglaang pagtawag ng kalikasan? Alam mo kung masakit sa pakiramdam, lalo na kung pabalik-balik, pakiramdam mo ay para hindi na natin makontrol ang sarili nating pantog. Yung tipong kakabangan mo pa lang para umihi, pagbalik mo sa higaan, maya-maya lang, eto na naman ang tawag. Nakainis, di ba? Hindi lang basta nakakagambala sa tulog, nakakaapekto rin ito sa ating pangkalahatang pakiramdam, sa ating enerhiya kinabukasan, at minsan pa nga nakakaya kung bigla na lang tayo nahiyan. Maraming nakakatanda ang dumaranas nito. At madalas inisip natin na bahagi na lang ito ng pagtanda. Pero paano kung sabihin kong hindi kailangan maging ganyan? Paano kung may simpleng paraan para mas mapabuti ang kalusugan ng ating pantog at makatulog ng mahimbing sa gabi? Ang sikreto, kaibigan, ay nasa mga pagkaing inilalagay natin sa ating katawan. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong procedures. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 simpleng gulay na matagal na bahagi ng ating hapagkainan dito sa Pilipinas na makakatulong sa atin na mabawasan ang paggihi sa gabi at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng ating pantog sa natural na paraan. Manood ka hanggang sa dulo dahil merong isang bagay na siguradong ikagugulat mo at makakatulong ng malaki sa iyo. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa isang mas mahimbing na tulog at mas malusog na pantog. Ang una nating gulay na pag-uusapan ay ang upo o mas kilala sa Ingles bilang battle gourd. Sino ba sa atin ang hindi nakatikim ng masarap na ginataang upo o sinabawang upo na may sahog na ipon? Ang upo ay isang gulay na napakayaman sa tubig at ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakabisa nito sa pagsuporta sa kalusugan ng pantog. Meron itong mild diuretic effect. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa paglabas ng sobrang tubig at toxins sa ating katawan sa pamamaguan ng ihi. Pero ang mahalaga dito ay ang paggamit nito sa tamang paraan. Dahil nga sa diuretic property nito, mahalagang kainin ang upo sa umaga o tanghali at iwasan itong kainin ng husto bago matulog. Bakit? Kasi kung kakainin mo ito sa gabi, ang epekto nitong pagpapalabas ng tubig ay maaring maging dahilan para mas madalas kang umihi sa kalagitnaan ng gabi. Ang pinakamabisang paraan ay isama ito sa iyong tanghalian o almusal. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataon na mailabas ang sobrang tubig at toxins habang ikaw ay gising pa at madali kang makakapunta sa banyo. Makakatulong din ito na linisin ang urinary tract na nakakatulong maiwasan ang impeksyon sa urinary tract o UTI na isa ring common na sanhi ng madalas na pag-ihi lalo na sa mga nakakatanda. Hindi lang ito basta pagpapalabas ng tubig kundi paglilinis ng buong sistema. Ang upo ay kilala rin sa pagiging pampalamig ng katawan na nakakatulong sa pangkalahatang kaginhawaan. Kapag ang katawan ay hindi masyadong umiinit o nakakaranas ng pamamaga, mas gumagana ng maayos ang lahat ng organs kasama na ang pantog. Isipin mo, kapag komportable ang pakiramdam mo, mas madali kang makakatulog at hindi ka magigising sa pag-ihi. Ang isang simpleng recipe na maaari mong subukan ay ang upo soup. Hindi ito komplikado. Igisa mo lang ang bawang at sibuyas, isama ang hiniwang upo, lagyan ng kaunting sabaw ng manok o gulay at pakuluin hanggang lumambot ang upo. Lagyan ng asin at paminta ayon sa iyong panlasa. Maari mo rin itong lagyan ng konting manok o hipon para mas maging masustansya. Ang mahalaga, kainin ito sa umaga o sa tanghali. Bukod sa pagiging masustansya, ang upo ay mayaman din sa dietary fiber na nakakatulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Ang maayos na pagtunaw at pagdumi ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan kasama na ang kalusugan ng pantog. Kapag ang bituka ay barado o hindi regular ang pagdumi, maaari itong maglagay ng pressure sa pantog na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi. Kaya ang pagkain ng upo ay hindi lang direkta sa pantog nakakatulong, kundi sa buong sistema ng ating katawan na sa huli ay nagdudulot ng kaginhawaan at mas mahimbing na tulog. Ang sikreto ay hindi lamang sa pagkain ng upo, kundi sa kung kailan mo ito kinakain. Kaya tandaan, upo sa umaga
o tanghali para sa mas masarap na tulog sa gabi. Ngayon na napag-usapan natin ang upo, dumako naman tayo sa isa pang gulay na sikat sa ating mga hapagkainan, lalo na kung adobong lulutin, ang talong. Alam ko marami sa atin ang mahilig sa tortang talong, ensaladang talong, o di kaya ay sinigang na may talong. Ang talong o eggplant ay isa pang magandang gulay na maaring makatulong sa kalusugan ng ating pantog at sa paraang hindi mo inaakala. Ang talong ay mayaman sa tubig at fiber tulad ng upo na parehong mahalaga para sa maayos na paggana ng katawan. Ang mataas na fiber content nito ay nakakatulong sa regular na pagdumi na, gaya ng nabanggit ko kanina, ay mahalaga para sa pag-alis ng pressure sa pantog. Kapag tayo ay nahihirapan dumumi o constipated, ang naipong dumi sa bituka ay maaring magbigay ng pressure sa pantog na nagdudulot ng pakiramdam na kailangan nating umihi kahit wala pa naman masyadong laman ng pantog. Kaya sa pagpapanatili ng regular na pagdumi sa tulo ng talong, binibigyan natin ng ginhawa ang ating pantog. Bukod pa rito, ang talong ay mayaman din sa antioxidants, partikular ang anthocyanins, na nagbibigay sa kanya ng kulay na lila. Ang mga antioxidants na ito ay nakakatulong labanan ang pamamaga sa katawan. Sa mga nakakatanda, ang pamamaga ay maaring maging sanhi ng iba't ibang kondisyon, kasama na ang iritasyon sa pantog o sa urinary tract. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas nagiging kalmado ang pantog at mas nababawasan ang pagiging sensitibo nito na nagpapababa sa dalas ng pag-ihi. Ang isa pang benepisyo ng talong ay ang pagiging mababa nito sa calories at mataas sa nutrients. Hindi ito magpapabigat sa iyong pakiramdam, na mahalaga lalo na kung kakain ka sa gabi. Kahit na maaari itong kainin sa gabi tulad ng tortang talong na madalas nating ihanda para sa hapunan, siguraduhin lang na hindi ito masyadong mamantika o maalat. Ang labis na asin ay maaaring maging sanhi ng paghawak ng tubig sa katawan na maaaring magpataas sa dami ng ihi na ginagawa ng iyong bato. Kaya, kapag nakahanda ka ng talong, gawing simple at sariwa. Halimbawa, ang ensaladang talong na hinaluan lang ng kamatis, sibuyas at suka ay isang napakasarap at masustansyang pagpipilian. Ang pag-ihaw ng talong imbes na prituin ay mas mainam din. Ang sikreto sa talong ay ang paggamit nito bilang bahagi ng isang balanse at masustansyang pagkain. Hindi ito magbibigay ng biglaang cure, kundi isang tulong sa pangmatagalang kalusugan ng pantog at ng buong katawan. Isipin mo na lang ang pakiramdam ng isang relaxed na pantog na hindi ka gagambalain sa gitna ng iyong pagtulog. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod nating gulay, ang kalabasa. Ang kalabasa! Sino ba ang hindi masisiyahan sa tamis at lambot ng kalabasa sa ginataan, sinigang o sopas? Ang kalabasa, nakilala rin bilang squash o pumpkin, ay hindi lamang masarap, kundi napakarami ring benepisyo para sa kalusugan, lalo na para sa ating pantog at para sa mga kalalakihan sa prostate health. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan. Ang vitamin A ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na urinary tract lining na nakakatulong maiwasan ang impeksyon at iritasyon. Isa pa, ang kalabasa ay mayaman din sa zinc, isang mineral na napakahalaga para sa prostate health ng kalalakihan. Ang benign prostatic hyperplasia o BPH na paglaki ng prostate gland ay isang karaniwang problema sa mga nakakatanda. At ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng madalas na pag-ihi lalo na sa gabi. Ang prostate gland ay nasa ilalim ng pantog at kapag lumaki ito, maaari itong pumiga sa urethra na nagiging sani ng kahirapan sa pag-ihi o ang pakiramdam na hindi mo ganap na naibos ng ihi ang iyong pantog na nagiging sani na mas madalas na pagbalik-balik sa banyo. Ang zinc ay kilala sa pagtulong nito na bawasan ang pamamaga ng prostate
at suportahan ang normal na function nito. Kaya sa pagdaragdag ng kalabasa sa iyong dieta, lalo na para sa mga kalalakihan, ay malaking tulong sa pagpapabuti ng daloy ng ihi at pagbabawas ng pag-ihi sa gabi. Bukod sa zinc, ang kalabasa ay mayaman din sa potassium, isang electrolyte na nakakatulong sa pagbalanse ng fluid sa katawan. Ang tamang balanse ng electrolytes ay mahalaga para sa maayos na paggana ng bato at pantog. Ang pagkakain ng kalabasa ay nakakatulong din sa digestive health dahil sa mataas nitong fiber content. Gaya na nabanggit ko sa talong, ang regular na pagdumi ay nakakatulong na alisin ang anumang pressure sa pantog. Ang isang simpleng paraan para isama ang kalabasa sa iyong pagkain ay sa pamamagitan ng paggawa ng kalabasa soup. Igisa mo lang ang bawang at sibuyas, isama ang kalabasa, lagyan ng sabaw at pakuluin hanggang lumambot. Maaari mo rin itong lagyan ng gata para mas maging malinamnam na magiging ginataang kalabasa, isang paborito nating ulam. Kung ayaw mong kumain ng may gata, maaari mo rin itong i-steam at gawing side dish. Ang sikreto sa kalabasa ay ang regular na pagkain nito. Hindi ito kailangan kainin ng maramihan, kundi consistently. Sa bawat kutsara ng kalabasa, ini-invest mo ang iyong sarili sa mas mahimbing na tulog at mas malusog na prostate at pantog. Ngayon, lilipat na tayo sa isa pang gulay na tunay na isang superfood dito sa ating bansa, ang ampalaya. Alam kong marami sa atin ang umiwas sa ampalaya dahil sa pait nito, pero maniwala ka. Ang benepisyo nito ay higit pa sa pait na iyong mararanasan. Ang ampalaya o bitter gourd ay hindi lang kilala sa pagtulong nito sa pagkontrol ng blood sugar, kundi pati na rin sa pagsuporta nito sa kidney at bladder health. Ang ampalaya ay may natural na diuretic properties tulad ng upo na nakakatulong sa paglilinis ng bato at pantog. Kapag maayos ang paggana ng bato sa pagsala ng toxins, nababawasan ang trabaho ng pantog at mas nagiging malusog ang sistema ng pag-ihi. Ang rekot sa diuretic effect nito, ang ampalaya ay mayaman din sa vitamina C at iba pang antioxidants na lumalaban sa pamamaga at nagpapalakas ng immune system. Kapag malakas ang iyong immune system, mas mahirap para sa mga impeksyon na mamuo sa urinary tract na sa huli ay nagreresulta sa mas kalmadong pantog. Ang parit ng ampalaya ay nagmumula sa compounds na tinatawag na cucurbitacins na may iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Bagaman maaaring hindi ito diretsong tumutulong sa pag-ihi sa gabi sa parehong paraan ng pagkontrol ng fluid balance, ang pangkalahatang suporta nito sa kidney function at anti-inflammatory properties ay nagaambag sa mas malusog na urinary system. Para sa mga ayaw sa pait, may mga paraan para bawasan ito. Maaari mong hiwain ng manipis ang ampalaya, lagyan ng asin, at pigain para lumabas ang pait na katas nito bago lutuin. Maaari mo itong lutuin sa pinakbet o ginisang ampalaya with eggs na paborito ng marami. Huwag kang matakot isama ang ampalaya sa iyong dieta. Kung mahirap talagang kainin, kahit konting piraso lang sa iyong ulam ay malaking tulong na. Ang sikreto sa ampalaya ay ang pagtanggap sa pait nito para sa tamis ng kalusugan na dulot nito. Sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng iyong bato at sistema ng ihi, mas magiging maayos ang paggana ng iyong pantog at mas mahimbing ang iyong tulog. At ngayon, dumating na tayo sa huling gulay sa ating listahan, ang isa na itinuturing na miracle vegetable na marami, ang malunggay. Ang malunggay o Moringa oleifera ay isang halaman na napakakaraniwan sa ating bansa at madalas nating makita sa bakuran ng ating mga kapitbahay o kahit sa gilid ng kalsada. Pero alam mo ba na ang maliit na dahon na ito ay may napakalaking benepisyo para sa ating kalusugan, kasama na ang pagsuporta sa kalusugan ng ating pantog at pagbabawas ng pag-ihi sa gabi? Ang malunggay ay puno ng vitamins at minerals. Ito ay mayaman sa vitamin A, C, E, potassium, calcium at iron. Ang lahat ng nutrients na ito ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan at kapag malusog ang ating buong sistema, mas gumagana ng maayos ang bawat organ.
kasama na ang pantog at bato. Isang particular na benepisyo ng malunggay ay ang pagiging anti-inflammatory nito. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang pamamaga ay maaring maging sanhi ng iritasyon sa pantog at sa urinary tract na nagreresulta sa madalas na pag-ihi. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, ang malunggay ay nakakatulong na panatilihing kalmado ang pantog na binabawasan ang pagiging sensitibo nito na ditilo. Bukod pa rito, ang malunggay ay mayroon ding mild diuretic effect. Hindi ito kasing lakas ng upo, ngunit nakakatulong pa rin ito sa paglilinis ng sistema at pagalis ng labis na toxins sa pamamagitan ng ihi. Ang sikreto ng malunggay ay ang kakayahan nitong magbigay ng holistic na suporta sa kalusugan, sa pagpapalakas ng immune system, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagbibigay ng sapat na nutrients. Ang malunggay ay nagbibigay sa katawan ng kailangan nito para gumana ng optimal, kasama na ang pagkontrol sa fluid balance at paggana ng pantog. Isipin mo, kapag ang katawan mo ay nakakakuha ng sapat na sustansya, mas madali para sa kanya na ayusin ang sarili at panatilihin ang balanse. Para isama ang malunggay sa iyong dieta, napakadali lang nito. Maaari mo itong ilagay sa halos anumang sabaw tulad ng tinola, sinigang o kaya ay lugaw. Maaari mo rin itong ilagay sa omelette o scrambled eggs. Ang iba ay ginagawa itong malunggay smoothie kasama ang iba pang prutas. Ang pagiging versatile nito ay nagpapahiwatig na walang dahilan para hindi natin ito isama sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang sikreto sa malunggay ay ang paggamit nito ng regular kahit konting dahon lang. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong pangkalahatang kalusugan at kasama na dyan ang pagiging mas kalmado ng iyong pantog sa gabi. Kaya, narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa mundo ng mga gulay na makakatulong sa ating pantog at sa paghinto na madalas na pag-ihi sa gabi. Napag-usapan natin ang upo na mainam kainin sa umaga o tanghali para sa paglilinis ng sistema. Ang talong na mayaman sa fiber at antioxidants para sa regular na pagdumi at pagbabawas ng pamamaga sa pantog. Ang kalabasa na puno ng zinc para sa prostate health ng kalalakihan at pangkalahatang balanse ng fluids. Ang ampalaya na may diuretic at anti-inflammatory properties para sa malusog na bato at pantog. At huli sa lahat, ang malunggay, ang superfood na nagbibigay ng holistic na suporta sa buong katawan na nagre-resulta sa mas malusog na urinary system. Tandaan mga kaibigan, ang mga pagbabong ito ay hindi mangyayari sa isang iglap. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya at pagpapatuloy. Pero ang mahalaga ay magsimula ka ngayon kahit sa simpleng pagdaragdag ng isa sa mga gulay na ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang malilit na pagbabago ay maaari magdulot ng malaking kaibahan sa iyong kalusugan at kaligayahan. Isipin mo na lang ang pakiramdam ng isang buong gabi na tulog ng walang gambala. Ang sariwang pakiramdam pagkagising sa umaga at ang kumpiyansang hindi ka na bigla na lang babangon para umihi. Ito ay abot kamay mo at ang solusyon ay nasa iyong plato. Hindi lang ito tungkol sa paghinto ng pag-ihi sa gabi, kundi tungkol sa pagbawi ng kontrol sa iyong katawan, pagpapabuti ng kalidad ng iyong buhay at pagtanggap sa bawat araw na may enerhiya at sigla. Ang iyong pantog ay isang mahalagang bahagi ng iyong katawan na karapat-dapat alagaan. Nais kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Subukan mo ba ang isa sa mga gulay na ito? Ano ang naging epekto nito sa iyo? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon at pag-asa sa iba na dumaranas din ng parehong problema. Kung nakita mo ang kapakipakinabang ang video na ito, pakiusap, bigyan mo kami ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at tips para sa mas masaya at mas malusog na buhay. Sama-sama nating tuklasin ang mga natural na paraan para mapabuti ang ating kalusugan at ipagdiwang ang bawat taon ng ating buhay. Tandaan, buhayin ang iyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad.